Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 13 to 19. Maraming salamat kung nasa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo, anak, ano ba yan? Gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto makuha natin. All the detail is in description below. This is a general reading. Capricorn, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Bululin. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo Ano ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Gemini, Sagittarius, Leo, Cancer. Okay. Medyo may mga sitwasyon na magulo yung isip, Maaaring may mga bagay o sitwasyon na nahahatak ka pa na nakaraan. And then, nagkakaroon ng feeling emotions, ganyan. May mga worrying situation, may mga doubt, maaaring sa sarili or to someone, and then may mga unclarity situation, unclear situation, ganyan. Saan nakita ko dito? Na siguro iba dito, thinking of a negativity, parang ganun, May mga kawalan ng katiyakan sa mga bagay-bagay. Yung iba sa inyo, ganun, may isip. Siguro kung ano man yan, ito gagawin ko, ano kaya, paano pag ganito? Medyo hindi siya tiyak, sa nakikita ko dito. Kailangan mo lang dito is manindigan. Kumbaga, if you have a desire, kailangan mo manindigan, Mag-action ka. Mag-focus ka sa purpose mo, ganyan. Kailangan, hindi yung self-vitality mo. Diba? Ito na yung ang maaring kalaban mo dito, self-personality mo, o yung sarili mo mismo, di ba? Iba sa iyo, sa iba sa inyo. Mag-focus ka to your idea, And then, syempre, sa iba is, there's a happiness coming. May mga enlightenment sa iba, maaring may mga positive outcome situation. Sa iba sa inyo, may mga success and victory happen, pero sana huwag ka magpahatak sa nakaraan. You need to start, May mga sitwasyon na kailangan nang umpisahan. Do your passions, pagtuunan mo ng energy, yung bagay na yun. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan, to your business, finances man yan, negosyo man yan, o how to gain your wealth, ganyan, abundance man yan, Sa iba sa inyo. Huwag kang magpapahatak sa nakaraan. You need to start a new beginning in life. May mga kasiyahan. Sa iba sa inyo is may mga papuri. Yan. May mga parating na, syempre, abundance, money, ganyan. O, hindi man siya money, kasiyahan. Or someone is enlightenment to, Or someone's giving you a love, ganyan. Mga pupurihin ka, pupurihin mo, ganyan. Sa iba naman sa inyo, maaari makareceive kayo ng communication or news. Yan, makaka-receive daw kayo ng communication or news, ganyan, sa iba sa inyo. Start to do something. Siguro iba sa inyo may mga gagawin kayong bago. O may mga sisimulan kayong, kaso yun nga, sabi ko may pagkalito, diba? Unclarity kayong bagay. May mga biglaang mangyari sa iba sa inyo. Siguro may mga activity kang naiisip, ganyan, umpisahan ko yan. Pero kung umpisahan mo yun, magsasucess ka. Mag-focus ka lang, Huwag kang manindigan ka. Kailangan. Tingnan natin energy ni Capricorn. Kasi may success ka dito. May malalaman ka daw na katotohanan. Maybe enlightenment sa iba, katotohanan. Sabi dito siguro, sa iba, kasi Philippine hindi na siya diba, summer. Siguro by the summer, ganyan. Or sa iba there's a warm-hearted situation in life. Kumbaga, happiness yun. Ganyan.
Kumbaga, abundance. Energy. Anak, parang pinupuan mo si mami ah. Ano yun? Nagpunta ka lang dito para pupuan si mami? Ito talaga, puro kalokohan eh. Energy. Tapos na po ito. Thanks. Okay, ang energy mo, sa nakikita ko sa dito, nagkakaroon na ng development, ano? Kumbaga, andito ka na sa sitwasyon mo na bumabalik na unti-unti yung confident mo in life. Andito ka na sa sitwasyon mo na nagkakaroon ng renewal, no? Andito na rin yung sitwasyon na after na mga lack of trust o after na may mga bagay na hindi ma-let go, siguro this time sa iba sa inyo, ile-let go mo yun. Magkakaroon, maaari sa iba na sa inyo ng mga transformation kasi handito yung pagiging confident mo, yung strength mo, and then handito na yung sitwasyon na positive yung thinking mo this time, no? Sa nakita, magbibigay ka ng effort, focus, and you commit sa mga bagay o sitwasyon mo this time. Iba sa inyo may pagka-leadership, no? Kumbaga, siguro may mga may pinamumunuan ka, mga ganyan sa iba sa inyo. Ang nakikita ko sa dito. Siba sa inyo is mas more ka magpo-focus to yourself, yan, you nurturing yourself sa iba dito. And then, siguro in the past, nagkaroon ng mga doubt, nagkaroon ng mga doubt, nagkaroon ng mga self-doubt sa iba, or nagkaroon ng mga nawalan, parang may mga sitwasyon. Hindi ko alam kung na-hate mo yung sarili mo, o nagkaroon ng pag-guilty, or someone's na guilt, maaring ganun. May mga sitwasyon din na nagkaroon ng pag-judge, no? Yun ang nakikita ko. Sana tapos na yon. Pero this time, sa nakita ko dito, yung energy nyo, marami, andun na yung confident mo, tumaasa ka na sa mga, wishful thinking mo this time. Pero, syempre, bigyan mo pa rin ng effort yun. No, given hard work and effort to develop something into your life, kailangan din talaga sa'yo is renewal. Kung kinakailangan mo ng tulong ng iba, humingi ka ng tulong. Yung positive lang. Sa ngayon, yung iba sa inyo is, you try to make it balance, yung mga bagay-bagay. Iba naman sa inyo is, may i-create na kayo, no? And iba dito is happy. In love and happy, ganyan. Anong parating? Oh. Ano ibig sabihin? Parating sa'yo this week. Parating sa'yo this week, meron ka daw mga bagay na iisipin. No? Yan, maaring malilito ka sa mga decision making mo this time. May pagkalito. Maaring maraming tatakbo sa isipan mo this time na questioning about to your decision. Kaya about sa mga gusto mong hakbang o pagpapasyahan this time sa iba sa inyo, yun ang parating sa'yo. Yung iba naman sa inyo, you feeling bored, ganyan. Yung iba sa inyo, you feeling stuck, may mga dissatisfaction sa iba. Siguro, sa iba sa inyo, may makakausap kayo na isang tao, no? Maaring, itong tao na to, hindi ko alam kung kilala mo siya. Maaring hindi mo siya kilala. Or maaring sa iba is kilala mo siya, no? Pero sabihin ko Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Scorpio, Pisces, yun, yung mga yun, no? Maari, when it comes dito sa tao na to, ma-disappoint ka sa kanya, ganyan. Tapos, medyo ma-frustrate ka sa kanya, o kaya, may mga time na darating sa'yo na maaring mapofocus ka sa painful situation mo in life this week sa nakikita ko dito. Sana hindi, pero it's, siya, siguro andito ka sa pag-iisip, more on thinking, itong situation na to. Siguro, wag naman, loss of self, wag naman, siguro, hindi naman siguro, o kaya hindi ka lang makapag-desisyon this time. Maaring hindi ka makapagsalita,
o o hindi ka magpo-pursue sa isang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Also, ang parating sa'yo, may tao dito na may hidden motive sa'yo, may hidden agenda. Sana hindi ikaw to May nakita akong ganun. Mag-trust ka sa intuition mo Diba dito, tingnan ko nga, parang yung feeling trap. Ano po to, universe? Uy, kala Leo. Oh, okay. Sa iba sa inyo, may mga kinikimkim kayo dito sa iyo. May kinikimkim kang pain or may kinikim kang emotions sa iba sa inyo. Maaring related to your friend, ganyan. Or related siya, connected siya sa iyo Connected siya sa iyo. Ang nakikita ko ito. Makimkimin ka rin kasi sa nakita ko dito. No? Kumbaga, ikaw rin yung tao na hindi ka rin palasalita. Kumbaga, siguro hindi yung pagka-quiet mo, minsan, kumbaga, dinadamdam mo na lang yung mga bagay-bagay, iniisip mo na lang yung mga bagay-bagay, ganun ka kasi, no, sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. And then also, meron din ako nakikita dito na someone, or maaring ikaw, they want to give you love and support. Ganyan, sa iba sa inyo. Sana walang third party. Sana walang third party. Sana. Pero ingat ka, no? May mga malalapit sa'yo or kaibigan mo, ganyan, na may hidden motive or may hidden agenda sa'yo. Basta mag-trust ka sa intuition. Mararamdaman mo naman yan. Ano dapat iwasan? Maaari namang iba sa inyo, may mag-aaya sa inyo na kakilala o sino man yan na maaring hindi kayo oo, ganyan. Ito iba sa inyo Hindi kayo sasama. Dapat mo iwasan. Dapat iwasan ni Capricorn. Okay. Uy, meron tayong Okay. Dapat mong iwasan mo yung mapanghinaan ng loob, ganyan. Iwasan mo na malack of pagtsatsaga, malack of pagpupursige, magkaroon ng chronic fatigue. Iwasan mo na hindi mo tapusin ang isang bagay o yung mga unfinished business. You need to end yung mga bagay na yan, no? Iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Iwasan mo mag-judge or kumbaga kumbaga nagja-judge na yung iba, sasalo ka pa. Yun, iwasan mo na lang yun, no? Iwasan mo na ma-stagnant. Iwasan mo na magkaroon ng mga delay, no? To success sa mga bagay na gusto mo mag-success in life. Ganyan. And then, iwasan mo yung mga tao na nang mamaliit sa'yo or yung pinipintasan ka, ganyan, o kaya yung mga ganun ng ugali, umiwas ka na lang doon, ano. And then, iwasan mo yung ma-loss of control ka, yung magkaroon ng sagabal sa mga desisyon mo sa buhay. If you want to end something, i-end mo. If you want to begin something, opportunity man yan, or a cycle, gawin mo. Ganyan. Don't delay. Huwag ka magpakagambala. Huwag mong labanan yung mga pagbabago magaganap o mangyari sa buhay mo. Umiwas ka sa kaguluhan. And then, choose your right direction. Basta, alam ko naman na you have a knowledge to choose, no? Kasi marami ka na rin napagdaanan sa buhay. Yun ang sinasabi dito.
Tsaka minsan wag din matigas ang ulo. Sana siguro hindi naman kayo matigas ang ulo. Siyempre, lahat ng tao is may katigasan ng ulo. Ay, naku, ano ba to? Anak, ano ba yan? Nagpupupo ko na naman. Huwag ka magpapanghinaan ng loob, ha? Alam niyo ba, yung iba sa inyo, magbabago ang direksyon ng buhay niyo. Lumaban lang kayo. Kasi isang-isa na lang, you need to keep fighting. May isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos na. There's a new opportunity coming sa iyo. May pagtungtong sa bagong destination in life. Love sa lahat, ha. Kapatid, anak, magulang, karelasyon. Love ni Capricorn. Kahit sino yung love, ha. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Love Capricorn. Sasabihin ko naman. Sa iba dito, ano to? Kasama sa trabaho. Universe. Oh, iba family. Yan ang nakikita ko dito. Okay, sa nakikita ko dito, meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. We have the Aries. Yun. Oo, yun lang. Yun lang nandito eh. Pero kung ano mga element yan, no? Okay, sa nakita ko to, wait comes sa kung kayo is nagkahiwalay, kasi maaring may paghihiwalay, no, sa iba. Maaring nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng disagreement, tumaas ang ego ng isa, hindi kayo nagkasundo. Ibig sabihin, no? Maari din because hindi kayo nagkakasundo o hindi kayo nagkasundo, maaring may isa sa inyo is may relasyon or may pamilya. Either boyfriend, girlfriend, or may sarili siyang pamilya. Ito sa nakikita ko. No? O kasi hindi ko nakikita na pwede kayong ikasal. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, maaaring same-sex kayo. No? Yun ang nakikita ko sa iba. Nagkaroon ng mga pressure in this relationship, kaya rin na siguro dumating yung time na naghiwalay yung iba dito. Kumbaga, pinilit mag-umintindi o pinilit maging mabait nung isa sa inyo, pero hanggang doon na lang sa sitwasyon na kinimkim niya kinimkim niya pa, ibinigay yung effort niya, yung hard work niya in this relationship, pero dumating talaga yung time na parang nagpa siya na rin yung isa na mag-move on. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito. And then, when it comes naman sa iba sa inyo, when it comes sa single, sa mga single dyan, you need to be patient. Ang sinasabi dito, no, you need to be patient. May darating sa'yo na maaring ito is magsisimula sa friend sa mga single dyan. Itong taon na to, maaring may pinagdadaanan na past relationship. Sa nakita ko, maaring ito is makikilala mo siya. Maaring may past relationship siya. Either may family siya, ganyan. Sa nakikita ko dito. Kasi meron siyang pinaprogress this time. Meron siyang inaayos this time. Sa nakikita ko dito. No? Pero hindi ko lang alam kung may anak to. Maaring iba dito may anak to, no? Sa iba. Kung kayo is in relationship, ditong taon na to, isa sa inyo is, or both kayo, ha? Isa or both kayo is, makimkimin. Kumbaga, you keep your feelings, no? Sa iba sa inyo. Oo, may kanya-kanya kayong ginagawa, o may kanya-kanya kayong focusing in life sa nakikita ko dito. Pero with the Ten of Cups kasi, sa nakikita ko dito, nandun naman yung love, no? Nandun naman yung fortunate outcome, o nandun yung pagmamahala ng isa't isa. Yun nga lang, siguro hindi ko lang maintindihan kung Capricorn, sa part mo, o sa part niya, or in this relationship, is may mga pinagdadaanan na pressures in life, no? May mga pinagdadaanan na nahihirapan, siguro, no? Sa iba sa inyo.
Maaring sa trabaho sa iba, or maaring sa mga kasamahan sa trabaho sa iba, ganun. May mga pinagdadaanan na bagay-bagay sa nakikita ko dito. Pero, if ever naman na yung iba sa inyo, magkasama nga kayo, syempre, minsan, nami-misalignment kayo, di ba? Andun yung isa sa inyo, nagiging very understanding. No? Nagiging mabait. Kumbaga, iniintindi nila yung bagay-bagay sa nakikita ko dito. Yun, nagkakaroon ng kalakaran sa iba when it comes in this relationship. Hindi ko lang alam kung yung iba is same kayo ng, yung religion, ganun, sa iba sa inyo. Maaring magkaiba kayo. Yun ang nakikita ko sa iba. Tingnan natin ang money ni Capricorn. Kamusta po ang money ni Capricorn? Yung mga anak ko. Kala niya sila kausap ko. Money ni Capricorn this week. Capricorn money. Para may marireceive kang gift. Siguro within 6 hours, 6 days, 6 weeks, o nakaraan na. Sa iba, parating pa lang to. Maaaring makareceive ka ng gift, or tulong, or vice versa. Ganyan. Money. Kamusta po ang money ni Capricorn? Uy, the Wheel of Fortune. Nalo. Money yan. Tingnan nga natin. Money is a Wheel of Fortune. Uy, okay. When it comes to your money, no? May mga, kumbaga nahandito na yung potential ending ng paghihirap in life. Congratulations, kumbaga nahandito na magkakaroon na ng growth, or maybe you learn from the past. And now, nahando ka na sa thinking na ile-level up mo ngayon yung yung thinking mo about when it comes to money. Kumbaga, you're starting to begin something na gusto mo na mag-upo ng pera, ganyan. Ando na yung sitwasyon na mas pinag-iisipan mo na this time, yung mga gagastusin mo, ganyan. Hindi ka na yung kumbaga organized na, no? You are focusing now this time. Hindi na yung patient mo this time when it comes sa pagpapatakbo ng pera mo. Kumbaga sinasala mo na siya. Kumbaga alam mo na kung paano siya i-handle sa iba sa inyo, or you need pero dito magkakaroon ng level up sa'yo, kasi ang nakikita ko mas iniisip mo kung yung bibilhin mo ba o yung pagkakagastusan mo is may purpose. Nandun ka na sa sitwasyon mo na yun. Kumbaga, handito si King and King kasi, ibig sabihin, nandun na yung mo talaga. You have a rules na in life, no? Na dapat ganito, dapat ganyan, okay, tatapusin ko muna yung mga utang ko in the past, and then tsaka lang ako magkukuha ng ibang item, o kukuha ng order, o kung anong pagkakagastusan na ganyan. Andun ka na sa sitwasyon mo na yun. And then we come naman sa iba sa inyo, maari may makipag-dealing sa'yo when it comes sa, halimbawa sa trabaho, ganyan, o kaya sa pagkakakitaan sa iba sa inyo, may mga dealing, may mga collaboration, partnership sa iba, ganyan. May mga plano na ako nakikita sa iba sa inyo when it comes to money. Ganyan. So, iba sa inyo may mga mag-share ng goals. Any opportunity, Capricorn. Uy, any opportunity. Ay nako, ay mukhang may tao dito na minamatyagan ka. Maring kasama mo sa trabaho, o nakakasama mo na siya. Meron tao dito na nag-spy sa'yo, ini-spy ka niya. Maaring ikaw ito ha, or siya ha. Andito rin yung sitwasyon na maaring may tao dito na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, or nagkakaroon siya ng doubt sa'yo, sa iba sa inyo.
Nandito rin yung pagja-judge, no? Halimbawa, ginajudge ka niya sa trabaho mo. Hindi ganyan, dapat ganito. Ano ba yun? Hindi ka naman marunong. Mga ganon. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Meron din dito, sabi dito hindi ka nagtatrust sa intuition mo. Magtrust ka sa intuition mo. Kumbaga, andito ka sa sitwasyon mo na pag-isipan mo maigi, pag-aralan, siyasatin, alamin, kontrolin, i-evaluate yung mga bagay o sitwasyon na gusto mong i-develop, yung mga bagay o sitwasyon na gusto mong masterin, mga bagay o sitwasyon na gusto mong fokusan. This time, any goal in life. Sa pera man yan, ganun din, sa work, ganun din, sa nakita ko dito, no? May mga dapat kang i-let go, kasi iba dito parang hindi pa may mga bagay na hindi pa totally na i-let go, nahatak pa talaga ng nakaraan sa iba sa inyo. Focus ka lang. Advice. Sa iba sa inyo, tahimik eh. You need to speak out, dito. Silent mode ka kasi minsan. Ano ba yan? Advice. Okay, when it comes to advice tayo makakatalo dito para makakuha ng actions, no? Okay, when it comes to advice, you need to getting away with something in life, no? Kung may mga bagay na is not working to you anymore, is amalis ka na doon. You need to skip. And then, start a new beginning in life. Kailangan sa'yo ngayon is a positive motion, focus, and confident, no? Confident, lakasan ng loob, tapangan, tibay ng loob, tatagan mo yung loob mo, mag-focus ka lang. And then, sinasabi rin dito na start to create a new, fresh start a new beginning. This is a breakthrough para sa'yo. It's up to you to make it happen. All the positivity happen na gusto mong mangyari in life, it's up to you. Kung mag-a-action ka, it's very good. Kung hindi ka mapanghinaan, it's very good din, no? Pero kung kinakailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong sa iba sa inyo. This is the time, kasi may mga opportunity na dumarating sa'yo, Capricorn eh. Kaya sabi ko sa'yo, mag-turn ka sa intuition mo. Kailangan mo manindigan. No? Siyempre, sinasabi rin dito na may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong protektahan yung sarili mo at depensahan yung sarili. Kung alam mo nasa tama ka, gawin mo. Manindigan ka. Protektahan mo yung sarili mo. Dito, ha? And then also, kailangan na ng changes. And ito na yung pagkakataon para i-innovate mo yung sarili mo. Kumbaga, i-innovate. Kung nasa iPhone 16 ka, iPhone 17, hindi ko sinabi bumili kayo. Yung sarili nyo, ganun. Kung dati, tahimik ka, hindi ka nagsasabi ng opinion mo, siguro this time you need to speak out, diba? Yun ang sinasabi dito. No? You need to keep fighting sa lahat ng bagay ng sitwasyon ng buhay mo. Siyempre, huwag ka magpapa-under. Diba? Huwag mo pagdududahan yung sarili mo, yung kakayahan mo. Yun. Kaya kailangan sa'yo is determination and power. Lakasan mo yung loob mo. No? Arigato naman sa God.